In 5 minutes, kahit first-time borrower ka, 2 loan approve agad. Up to 60,000 pesos daw ang pwedeng ma-loan dito at up to 3 months to pay. Yan nga yung bagong loan application na lagi ko nakikita yung ads nila sa may news feed ko. Kaya nga napagdesisyon ako na sige, gagawan ko na to ng review dahil alam ko nakikita nyo na din yung ads nila. Kaya wag muna kayong mag-i-install. Panoorin nyo muna hanggang dulo dahil sasabihin ko kung kautang-utang ba to, matutulungan ba tayo, yung loan process, ano mangyayari pag na-overdue dito, at syempre, yung feedback na nga dahil sa may experience ko na din ng pag-a-apply dito. So yes, tama nga narinig nyo. Ngayon ko palang nakita yung loan application na to at yes, madalas kong makita yung ads nila ha. So ito ay ang Cred Melody. At disclaimer, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply agad-agad. Papakita ko muna sa inyo, based on my personal experience, yung pag-a-apply ko dito. So kayo na mag-decide kung mag-go kayo or hindi. So yan na yung pinaka-homepage nila. Ayan, up to 60,000 pesos yung pwedeng ma-loan. At nakalagay dito sa kanila, regulated and certified by BSP and SEC. Pero yun na nga yung unang-una kong chinek sa kanila sa may privacy policy dito sa sign up pa lang, pagka mag-uumpisa pa lang tayo sa kanila, syempre lalagyan natin yung phone number natin and bago tayo mag-create ng account, lagi nyo ugaliin na tingnan, ayan, silipin muna yung privacy policy kung nandun ba yung kanilang SEC registration. So nung chinek ko nga, wala ako ditong nakita na registration number nila dahil bago pa sila. Pero dapat pagka bago pa lang is 'di ba meron na dapat. So wala nga ako nakita pero meron nga ako na search online dahil may anonymous participant nga dito na sabi is pwede kang magpa-agreement sa kanila na i-return mo yung loan na na-receive mo at ipapa-close account na. So meron dito nakalagay na company name, Cred Melody Lending Corporation, na isinearch ko naman sa may SEC, wala naman ako nakita. And para sa akin, isang red flag na yon dahil dapat nakalagay doon sa may pinaka-application nila, di ba? Pero sige, pagpatuloy muna natin. So after ko nga mag-sign up sa kanila, meron ditong 5 questions about sa may mga loans natin. Kung meron ba tayong mga overdue at kung magkano yon. At next na nga, authentication. Ayan, type of document. Voter's ID, Pag-ibig, health card, GSIS, OFW, TIN or TIN, UMID or yung UMID, passport, SSS, PRC, postal ID, national ID, pwede daw yung electronic, pa-facial verification. So dito nakailang ulit ako kasi medyo hindi ma-detect yung mukha ko, OMG. Nag-pop up na yung name and ID number. So next is basic information na nga. So nakalimutan